COMELEC First Division dininig ngayong araw ang petisyong kumekwestiyon sa paghalili ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kay dating PDP laban standard-bearer Martin Dino. Ang buong ulat ihahatid sa atin ng aming kasamang si Ria Fernandez via phone pad. Para sa pagdinig ng COMELEC First Division sa petisyong inihain ng broadcaster na si Ruben Castor, muling iginuit ng kanyang abogado na si Atty. Oliver Lozano na void ab initio o walang saysay sa simula pa lamang ang Certificate of Candidacy ni dating PDP laban standard-bearer Martin Dino. Tatlong detalyeng tinukoy ni Atty. Lozano na mga mali sa COC ni Dino, ang paglagay niya ng Pasay Mayor bilang posisyong tinatakbuhan at ang pagiging residente at botante niya ng Quezon City. Inilalaban ni Lozano na batay sa Civil Code, maituturing na void ang isang sinumpaang dokumento gaya ng COC kung mali ang mga impormasyong nakasaad dito. Dahil dito, dagdag ng abogado, hindi maaaring palitan ni Duterte si Dino. Subalit para kay Atty. Gregorio Contacto, ang lead counsel ni Dino at si Laban, wala nang bisa ang petisyon ni Castor na nagpapakansela sa COC ni Dino, gayong inihain ito lagpas sa November 10 deadline ng COMELEC. Sila nasa isang recitation class naman ang naging tanungan at sagutan ni Commissioner Judge Rowena Guanzon at Atty. Vitaliano Aguirre, legal counsel ni Mayor Duterte. Kinwestiyon ni Aguirre ang pagbusisipa ng Commissioner sa notarization ng COC ng alkalde, pero hindi naman daw ito kasama sa petisyon ni Castor. Pero ayon ni Commissioner Guanzon, ang pagpapakansela ni Castor sa COC ni Dino ay karugtong ng pag-question sa validity ng pag-substitute ni Duterte. Ayaw muna magkomento sa naging takbo ng pagdinig ang presidente ng PDP laban na si Senador Coco Pimentel, ngunit kanyang tinawag na shotgun ng petisyon ni Castor. Paliwanag niya, lumalabas na maraming nais-targetin ng kaso, subalit hindi ito nalitaw sa mismong petisyon. Pagtitibayin ng dalawang panig ang kanilang mga argumento sa kanilang memorandum na ipinasusumite ng COMELEC First Division sa December 28. Yan ang pinakamainit na balita mula sa COMELEC para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.